Nakita po natin na meron po tayong dalawang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Una po itong si Typhoon Paulo. Ito po yung formerly Paulo po at may international name na Matmo at patungo na sa may southern part ng China. Hindi na po ito nakakaapekto sa ating bansa. Samantala, meron pa tayong isang bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ito po ay si Tropical Storm Halong. Ito po yung binantayan natin na low pressure area sa nakalipas na araw. At sa ngayon nga, base sa pinakahuling datos natin, posible pa rin naman itong pumasok ng Philippine Area of Responsibility, pero most probably po sa may northeastern boundary lang ito ng PAR. Hindi rin natin ito nakikitang makakaapekto sa ating bansa at kikilos ito pa kanluran. Sa ngayon, kumikilos ito pa kanluran sa 10 kilometers per hour. Ang pangalan po ng ating magiging susunod na bagyo na papasok ng Philippine Area of Responsibility or mabubuo ay Kedan, after po yan ng Paulo. So parehong bagamat may mga bagyo tayo, hindi ito nakakaapekto sa ating bansa. Sa ngayon, southwest monsoon o habagat na nakakaapekto lalong-lalo na sa may kanlurang bahagi ng southern Luzon. Makikita nyo halos walang kaulapan sa malaking bahagi ng ating kapuluan. No? So asahan po natin malaking bahagi ng ating bansa makararanas ng generally fair weather, pero posible pa rin yung mga localized thunderstorm lalo na sa hapon hanggang sa gabi. Kaya nga po, punta kayo sa panahon.gov.ph para makita nyo yung mga latest na mga ini-issue natin na thunderstorm advisories. At sa ngayon, maliban po dito sa dalawang bagyo sa labas ng PAR, wala pa tayong namamataan sa loob naman ng Philippine Area of Responsibility na low pressure area. So asahan naman dito sa may area ng Palawan, lalong-lalo sa Kalayaan Islands, yung potential ng mga pag-ulan dulot ng hanging habagat.